itinuturing na pinakamapaminsalang bagyo na nanalasa sa katimugang bahagi ng bansa. Trahedyang naging sanhi ng pagkamatay ng daan-daang katao at pagkasira ng libu-libong kabuhayan at kabahayan. Sa isang special report, susuriin kung bakit naging ganito kalaki ang pinsala ng bagyo sa kabila ng sinasabing paghahanda. Iisa-isahin ang dahilan ng trahedya at aalamin kung sino may pagkukulang at may pananagutan. Ito ang Bagyong Pablo. Reporter's Notebook Special Coverage. Ewan ko kung paano kami mabangon nito eh. Hirap. Parents ko ang nawala at yung kapatid ko na pangalawa. Mahal na mahal ko talaga sila eh. Madilim pa ang paligid at kalangitan. Nagpasya na ang aming grupo na magtungo sa lugar na labis na naapektuhan ng Bagyong Pablo, ang bayan ng New Bataan sa probinsya ng Compostela Valley. Pagsikat ng araw, nalantad sa amin ang epekto ng Bagyong Pablo sa lugar. Itong bahagi ng bundok na ito yung nasasakupan ng Barangay Andap at ayon sa mga residente dito nanggaling yung mga putik, yung mga kahoy, yung mga bato na nanggaling sa bundok na sumagasa dito sa kanilang komunidad. Ito yung covered court ng Barangay Kabinwangan at kinataya na sa 1 milyon na nagastos sa pagpapagawa nito. Pero sa tindi ng hangin, nagmistulang mga nilukot na yero at mga bakal ang kinalabasan nito pagkatapos ng bagyo. Nang marating namin ang poblasyon, mas nakapanlulumo ang sitwasyon. Ilang biktimang sinisikap na iligtas sa mga rescuer mula sa Armed Forces of the Philippines. Parami ng parami pa rin ang natatagpo ang labi ng mga biktima. Unti-unti nang nagtitipon sa gym na ginawang evacuation center ang mga nakaligtas. Sa evacuation center, nakilala namin ang 30 taong gulang na si Lowell Villegas. Nawala sa kasagsagan ng flash flood ang kanyang 20 kaanak kabilang na ang kanyang asawa at 2 anak. Nasa trabaho sa Surigao si Lowell nang maganap ang trahedya. Hindi ako nag-expect na ganyan ang nangyayari. Kasi mga 2 taon na po dito tumira. Sa 2 taon, hindi ako sa dito pa ako, hindi ako nakaranas ng ganitong trahedya. Kaya pinapayagan ko ang aking pamilya pumunta dito para mag-attend ng kanilang Thanksgiving Mass sa simbahan. Kung may himalang itinuturing si Lowell, ito ay ang pagkakaligtas ng kanyang panganay na anak na si Miguel, 3 taong gulang. Salamat din ako kasi kahit paano
may nakikita pa akong ano. May natitira pa sa amin. Putika ng buong katawan ni Miguel nang matagpuan siyang isinisigaw raw ang pangalan ng ina. Puno pa rin ng sugat at pasa si Miguel nang aming makita. Samad ko no, di ko no kuanon. Dili kapon ay hindi niya ipagalaw. Unti-unti mang naghihilom ang kanilang mga sugat. Matatagalan pa raw bago tuluyan nilang matanggap ang trahedyang sinapit ng kanilang pamilya. Kaya paliwanag ko sa kanya na, Kuya, maintindihan mo pag nasa tamang edad ka na kung paano tayo nagka-hiwalay. Kasi hindi pa niya alam. Ngayong araw, babalikan ni Lowell ang Barangay Andap kung saan dating nakatayo ang kanilang tahanan. Nagbabaka sakali siyang makikita pa rin ang kanyang mga mahal sa buhay na nooy hindi pa natatagpuan. Nang marating namin ang kanilang tahanan, ito ang aming nadatnan. Dati itong mga bahayan na nasa likuran ko, pero dahil sa flash flood na tumama dito, mga bato na lamang at lupa ang naririto ngayon. Ito dati, ano itong nasa sa likuran natin? Itong parang chapel? Oo. Ano yung dati? Bahay din yun. Mga bahay. Mga bahay? Ito maraming bahay. Oo, maraming bahay simula dito. Parang ayaw ko nang tumira dito. Katakot na kasi. Ayaw ko nang mararamdaman ko talaga ang ang asawa ko at ang anak ko. Sa tuwing umuulan, doon sa mga kabundukan, ito nangyayari dito sa makalye ng Barangay Andap. Yung malakas sa tubig galing bundok ay rumaragasa papunta sa Kabayanan. At sigurado itong tubig na ito ay aabot doon sa poblasyon na una rin tinamaan ng flash flood. Dahil patuloy ang paglakas ng ulan, nagpasya na kaming bumalik sa evacuation center. Nagbistulan na ring ilog ang kaling dinaanan namin kanina. Sa pagdaan ng mga araw, patuloy ang pagdami ng mga biktimang lumilikas dito sa evacuation center. Sa ngayon ay natutugunan pa ng national at lokal na pamahalaan at maging ng ilang civic organization ang mga pangangailangan ng mga evacuees gaya ng pagkain, tubig at gamot. Pero inaalala nila ngayon ang mga susunod na buwan. Walang sapin sa paan ang maabutan namin papasok sa evacuation center ang magkakapatid na sina Ana Jean, 16 na taong gulang, Jerid, 11 taong gulang, at ang bunsong si Tito, 3 taong gulang. Nakaligtas sila sa rumaragasang tubig, pero sa kasamang palad, natangay ng agos ang kanilang ama at ina at maging ang isang kapatid. Hindi pa rin sila natatagpuan hanggang ngayon. Masakit talaga sir kasi yung parents ko ang nawala at yung kapatid ko na pangalawa. Gaano mo ba sila kamahal? Silang tatlo? Mahal na mahal ko talaga sila eh. Sana makita na yung bangkay nila at sana rin maging safe ang buhay namin. Sana wala nang bagyong dumating dito, then maging safe kaming lahat. 5th honor sa klase si Ana Jean na magtatapos na sana ng high school ngayong Marso. Pero dahil sa nangyaring trahedya, walang kaliwanagan ang kanilang kinabukasan. Nalilito nga ako kasi hindi ko alam kung paano magsimula yan kasi hindi ko kasi alam ang mga mga gawain kung paano gawin yan, pag-aalaga sa mga kapatid ko. Kasi sanay kasi ako na si mama mag-aalaga sa amin eh. Kapag hinahanap kasi siya
kapag natutulog siya, na ano siya, nagigising siya at sasabihin niya, saan si mama, te? Sasabihin ko sa kanya na wala na si mama, tinangay ng tubig. Madami akong pangarap, sir, pero di ko alam kung paano patutuparin. Sa isang pader kung saan nakapaskil ang pangalan ng mga nawawala, mga binawian ng buhay at mga nakaligtas. Nagbabaka sakali si Ana G na makita ang pangalan ng mga magulang sa listahan ng mga nakaligtas. Pero bigo pa rin siya. Kasama ang pinagsanib na persa ng Philippine Army at Philippine Navy. Papasukin ng aming grupo ang isang barangay kung saan marami raw ang nakita mga bangkay. Matapos ang halos 2 oras sa paglalakad, tumambad sa amin ang mahigit 20 mga labi ng mga biktimang tinangay ng rumaragasang baha. Challenge natin dito, ito yung pagtawid natin sa ilog simula sa pagkuha natin sa patay papunta sa kabilang side. Sa aming pagbaybay sa masukal na daan patungo sa barangay Kamanlangan dito sa New Bataan para sa search and retrieval operation. Nasa lubong namin ang ilang residenteng papunta sa evacuation center. Kumusta po kayo, Nay? Okay na po. Kahit walang matirahan, ligtas naman po. Ewan ko kung paano kami babangon nito eh. Ang hirap. Kabilang sa mga nasa lubong namin si Maricel Weblas, 28 taong gulang. Kasama niya ang kanyang anak at ang inang paralisado ng kaliwang bahagi ng katawan matapos ma-stroke noong nakaraang taon. Tubig. Doon ako sa paa mo ang tubig. Kaya nagsugod ang ulan, alas 4. Paghangin jud, ito na makwit mi. Wala may kabira kay kaniman ang bata mo siguro. Nang amin silang makita, 4 na oras na raw sila naglalakad. Ang masaklap, ilang araw na rin silang halos hindi kumakain at umiinom ng malinis na tubig. Sa kumakaban, kuan daw, mamakulit yan daw. Hawaan lagi daw. Naghinayalak siya. Kami yun. Ang ibinigay na isang bote ng tubig ng sundalong aming kasama, pinaghati-hatian pa na magkakapatid. Matapos ang halos 2 oras sa paglalakad, narating na rin ng aming grupo ang barangay Kamanlangan. Dito na nalantad ang mga bangkay na natangay ng rumaragasang tubig. Pahirapan ang naging retrieval operation ng Army at Navy. Kinailangan pang gumawa ng kable upang maitawid ang mga biktima sa rumaragasang ilog.
Dahil sa kakulangan ng malalaking body bag, pinagkakasya na lamang sa mga maliliit na body bag ang mga labi. Challenge natin dito, ito yung pagtawid natin sa ilog simula sa pagkuha natin sa patay papunta sa kabilang side. Nakikita naman natin yung M35 natin doon, medyo lumubog sa sapa kasi iba nga yung sitwasyon ng area po. Matapos maisakay sa army truck ang 23 bangkay, kagad silang idiniretso sa punerarya. Dahil nawasak ang nag-iisang punerarya sa New Bataan, sa puneraryang ito sa kabilang bayan nang nabunturan dinala ang mga na-retrieve na bangkay. Pero halos wala ng espasyo dito dahil sa patuloy na pagdami ng mga biktima. Inisa-isa ng mga tauhan ng Scene of the Crime Operatives o SOCO ang mga labi upang makahanap ng body marks na pagkakakilanlan ng mga biktima. Sa kasamang palad, wala pa rin sa mga na-retrieve na mga bangkay ang mga magulang at kapatid ni na Ana Jean o maging ang asawa at anak ni Lowell. Una talaga maghihingi ako ng sorry sa kanila. Din magpapasalamat ako sa lahat ng ginawa nila. Pagdasal ko na lang sa Panginoon na sana nasa mabuting nila. Ang mga nakikilalang bangkay inilalagay sa mga idinodonate na kabaong. Dito sa isang dating palengke, pansamanta silang inilalaga dahil sa kawalan na rin ng mga espasyo sa punerarya. Dito namin nakilala ang 32 taong gulang na si Imelda Adlawan. Natangay rin ng flash flood ang kanyang 9 na mga kaanak, kabilang na ang kanyang ina at kapatid. Ito naman po sir yung pinsan ko po, 8 years old. 8 lang po. Nilagay po siya sa malaking kabaong kasi siguro wala na pong maliit. Tapos, 8 po yata sila. Ito lang po yung na-recover na bangkay. Isa sa kanilang natagpuang wala ng buhay habang 8 kaanak ni Imelda ang nawawala pa rin. Kumbaga biglaan yung trahedya, hindi sila namatay sa sakit. Namatay sila, dumaan pa sa paalon-alon ng tubig. Mamimiss ko po sa nanay ko. Sa tuwing darating po siya galing sa pagtitinda ng gulay sa palengke, pag may dala po siyang tinapay, kahit anong pagkain, binibigyan po niya kami ng mga anak ko. Nung araw ng Biyernes, nakatakdang ilibing ang mga nasawi sa trahedya na nakalagak dito. Dahil sa lakas ng agos ng ilog, hindi makatawid ang truck kaya nagpasya silang ipagpabukas na lang ang paglilibing. Muling ibinalik sa sirang gusali ang mga labi ng mga biktima. Kung sana naging proactive yung ating mga mayor doon, yung provincial governor natin doon sa magse-set up ng early warning system, baka nakatulong yun doon sa pagbawas ng bilang ng mga kamatayan. Kasi ang isang susi kasi ng isang zero casualty, talagang may maayos kang disaster preparedness at saka yung early warning system. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa 714 ang bilang ng mga nasawi dahil sa pananalasa ng Bagyong Pablo sa bansa. 150
21 sa mga namatay, nakatira sa New Bataan, Compostela Valley. Nasa 114,583 ang bilang ng mga nagibang tahanan. At tinatayang mahigit 3.6 billion pesos naman ang halaga ng napinsalang agrikultura, habang 3.4 billion pesos naman ang nawasak na infrastruktura. Hindi naman maaaring payagan na ang ganito na lang ito, no? Sa pamamagitan ng mga governors at sa mayors, ang DILG ay nagsisilbing tulay para ang kanilang mga pangangailangan ay mapaabot sa national government agency. Sa ngayon, after this retrieval operation and magpa-plan na kami for yung temporary shelter ng mga tao, hindi pwedeng palagi dyan, baka makasakit yung mga tao sa evacuation center. 2006 pa nang isama ng Mines and Geosciences Bureau o MGB ang bayan ng New Bataan bilang isa sa mga landslide at flood-prone area sa geohazard map ng bansa. Kaya malaking katanungan kung bakit hindi na ilikas ang mga residente dito. Lalo na't 2 araw pa lang bago mag-landfall ang bagyo, nagbigay babala na ang pag-asa tungkol sa lakas ni Pablo. Kung may nagbibigay man tayo ng mga babala, sana ay makinig yung mga tao, ngunit ang isang sanhi din nun kung bakit minsan hindi nakikinig yung mga tao, hindi naniniwala, ay hindi masyadong malinaw sa kanila ano ang ibig sabihin noon. Kaya napakahalaga ng dialogue at saka ng public awareness sa ating mga taga-komunidad. Sang-ayon na rin sa Republic Act 10121 o National Disaster Risk Reduction and Management Council Act, dapat ay may early warning device ang bawat lokal na pamahalaan na gagamitin sa oras na may paparating na sakuna o sama ng panahon. Nakasaad naman sa Local Government Code na may kapangyarihan ng lokal na opisyal kabilang na ang gobernador, alkalde at punong barangay na magsagawa ng forced evacuation sa mga residente mula sa kanilang tahanan. Sa kaso ng New Bataan, wala silang early warning system. Hindi rin sila nagsagawa ng forced evacuation sa kabila ng babala ng pag-asa. Kaya malaki raw ang pagkukulang ng lokal na pamahalaan sa aspetong ito. Kung sana naging proactive yung ating mga mayor doon, yung provincial governor natin doon sa magse-set up ng early warning system, baka nakatulong yun doon sa pagbawas ng bilang ng mga kamatayan. Kasi ang isang susi kasi ng isang zero casualty, talagang may maayos kang disaster preparedness at saka yung early warning system. Talagang nagbigay ng warning at ang tatanungin ngayon ay ano ba ang ginawa ng mga LGUs at kailan nila ginawa ito? Hindi namin alam na dadaan yung tubig dito sa malapit lang. At saka dami ng nakaraang may bagyo, hindi naman na ano ang New Bataan. Itinuturo rin ang logging at mining bilang sanhi ng flash flood sa Compostela Valley. Katunayan, kung noong taong 2006 ay nasa 67.20% pa ng Compostela Valley ang nababalutan ng forest land, ngayon ilang porsyento na lamang ito. Sa tala naman ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, 5 mining companies ang nakakuha ng permit to operate na sumasakop sa 4,500 hectares ng mining area ng Compostela Valley sa kasalukuyan. Habang mahigit 3,500 hectares ng lupa naman ang sinasakop ng mga tinatawag na small-scale miners. Siyempre, mas tumitindi yung epekto. Kung marami kang ulan, malakas ang hangin at kalbo ang iyong kagubatan, siyempre, mas malaki yung epekto. Kung sira na ang ating kalikasan at dumating pa ang itong natural hazard, ay talagang lalo magiging malaki ang pinsala nun sa atin. Kung tayo ay may mga open pit mining or kaya yung ating mga small scale mining, talagang nasisira ang ating kalikasan. Kaya mapapansin natin ano yung umaagos, no, doon sa ano yung kasama ng tubig. Hindi lang tubig kung hindi maraming putik. Darating din yan. Yan ang pinaiimbestigahan ng Pangulo ngayon. No? Magfo-form tayo ng formal team
kabahagi dyan ang sa DOJ, kabahagi dyan sa DNR at papumunuan ng DILG para malaman ano ba talaga ang mga hakbang na isinagawa at sa kailan ginawa ito. Nagpahayag naman ang Pangulo na maglalaan ng kaukulang pondo para sa rehabilitasyon ng mga apektadong lugar. Kung tutuusin, hindi ito ang unang beses na hagupitin ng malakas na bagyo ang bansa, partikular ang ilang bahagi ng Mindanao. Ma, si Ona ni Ma! Ma! Si Ona ni Ma! Okay ka na akong nakadiya, Ma! Wala pang isang taon mula nang manalasang Bagyong Sendo sa 13 probinsya sa katimugang bahagi ng bansa. Umabot sa 1,200 ang bilang ng namatay at 2 billion pesos naman ang halaga ng kabuang pinsala ni Sendo. Kaya nakalulungkot, hindi pa rin daw natututo ang ilan sa mga nanunungkulan. Bagaman may Doppler tayo, may Pag-asa tayo, at nabigyan naman ng warning, ano pa ba kaya ang maisasagawa? Hindi naman fair na hindi tayo natututo. Halimbawa, yung balik ako sa Cagayan de Oro, sa Misamis Oriental, kitang-kita. Sa Iligan, kitang-kita natuto sila. No? The objective here is hindi para matuto. The objective here is na hindi na nga mangyari ito. Sa agarang tulong na dapat maibigay sa mga biktima, dapat masigurong may managot sa mga pagkukulang upang hindi na muling mangyari ang ganitong trahedya. Ako si Maki Pulido. Ako si Jigo Manikad at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.